So yun, isang magandang umaga po sa ating lahat. Opti morning sa ating lahat. So, naway nasa mabuti kayong kalagayan sa mga oras na ito. At sana mas malawak pa itong maabot ng simpleng presentation na ito para mas lalong makilala pa yung ating company na One of Tea at yung mga product ni One of Tea. Dahil marami na itong natulungan at mas marami pa itong matutulungan sa tulong ng mga ganitong presentation. Isa rin po ako sa mga natulungan ng product. Kaya bawat sumasali sa One of Tea ay produkto ng produkto. So, kasi mas madali na lang sa'yo mag-share kapag ikaw mismo ang nakasubok at naka-experience ng health benefits ng One of Tea products. Kaya hindi mo na kailangan, no need ng scripted para ma-share si One of Tea dahil ikaw mismo ang nakasubok, kaya alam mo yung flow ng sasabihin mo. Kaya sinishare ko rin sa iba. So gumawa ako ng contents para may pagka sunod-sunod yung ating topic. No? So, number 1 dito, ang sabi dito, ano yung company o ano yung pangalan ng company na kinabibilangan ko. Yan. And kailan ito nagsimula. So, para may idea tayo kung kailan nagsimula yung One of Tea company. And then, ano ba yung mission and vision ng company? So, yung mission, yan yung ginagawa na sa kasalukuyan. Yan, yung vision naman, yan yung mga gusto pang magawa ng company sa hinaharap. Ayan. And then, meron tayong mga awards and recognition, mga natanggap na awards at mga pagkilala. Nare-recognize po yung isang company dahil nga maganda yung epekto nito sa tao. Yan, maraming natutulungan. And then, mga legalities. Yan, isa sa unang tinignan ko bago po ako nag-join ay yung legalidad. Kasi naniniwala ako na kahit na maganda yung presentation mo, kung hindi naman siya legal, so useless din. So, yan. And then, matatapik din natin dito yung mga ilan sa mga posibleng pinanggagalingan ng iba't ibang karamdaman at sakit ng tao ngayon. Although hindi tayo doktor, disclaimer lang, pero dahil nga sa patuloy tayo sa pag-attend ng mga trainings at mga seminars na nakaka-adapt tayo ng new learning mula sa ibang mga mas nauna sa atin. Kaya marami akong ma-share din kasi nga yun, patuloy tayong nagre-research din tayo. Yan, nakikinig at nanonood tayo sa mga tutorial ng mga uplines. Yan. Kaya doon ko po kinukuha yung aking mga sinasabi rin. Parang information dissemination. Parang gano'n. And then, ano ba yung mga sangkap ni One of Tea Herbal 15-in-1 Juice? Yan. Mayroon po tayong dalawang flagship product. Ibig sabihin ng flagship product, parang ito yung kilala na product ni One of Tea. Ito po yung One of Tea Herbal 15-in-1 Juice. And then One of Tea Herbal 12-in-1 Coffee. Yan. So ano ba yung 15 sangkap na yan? So bigyan ko kayo ng clue. Ito po ay pinagsama-samang superfoods na prutas at gulay. Kapag sinabi natin superfoods, higit sa 5 na karamdaman yung kaya niyang tulungan at lunasan. Yan. And then, meron tayong mga testimonial. Siyempre, maganda sa kalusugan natin, meron din siyang mga health benefits. So may mga tao rin na
na natulungan, kaya sila rin mismo ay nag-testify, naggumawa ng testimony. Yan. At kinumpile ko po yun. Galing yun sa iba't ibang mga Optimians na kagaya ko, mga distributor din na kanilang tinulungan. So, pwede nyo rin pong makita yon sa kanilang mga Facebook posts o mga Facebook pages. So, ang ginawa ko po ay kinumpile ko po yung mga ilan. And then lastly, paano ito makakatulong sa akin? Paano ito nakatulong sa akin? At paano rin ito makakatulong sa iyo at sa iyong pamilya? Yan. So, una, yan. Pangalan po ng company natin ay One of the Lifestyle International. So, international, hindi lang po tayo pang Luzon, Visayas, Mindanao, pang international na po ito. And then, saan po ba matatagpuan? Ang ating head office ay matatagpuan sa 106 Ground Floor Pacific, Century Tower, Quezon City. Yan. Yun po yung head office natin. So, meron din tayo sa iba't ibang provinces. Tinatawag po yun na mega centers. Kumbaga yun yung pinaka-branch ng One of the. So kung ano yung pwedeng ganapin sa head office, ginaganap din po sa mga mega centers. Kung may training sa Manila, meron din po tayo dito sa mga mega centers. And then, sa mega centers din po, doon po nanggagaling yung mga product ni One of the. Doon po sa Manila, dinidistribute po sa mga mega centers, kinukuha namin mga distributor. Ayan. And then, so yung mga mega centers po natin ay sobrang lawak na dahil ang ating company ay nagsimula noong pang 2017. Nag-uumpisa siya noong 2017. Ibig sabihin, before pandemic, meron lang One of the. Then, 2018, 2019, yan na yung COVID. So, ibis na magsara itong One of the dahil nga sa pandemic. So, yung mga hindi essential, talaga ay nagsara yung mga company. Pero dahil essential o kailangan itong product natin na nagtuloy-tuloy, so dumami, mas dumami pa, nag-multiply pa yung mga mega centers o mga branches nationwide. Dahil nga, kailangan ito ng tao, essential. Yan. So, meron tayo dito sa Aurora, yan, sa Quirino, Ordaneta, Isabela, Zambales, Valenzuela, Antipolo, yan, Los Baños, Marinduque, Atimonan, Quezon, yan, at marami pang iba hanggang sa Mindanao. And then, nasa labas na po ito ng Pilipinas. So, pang-international na. So, magkaganon man, hindi pa rin tayo nakakalabas dito sa Philippines dahil napakalaki kasi ng target na market. Yan. Although, meron na sa ibang bansa kasi nga through social media nakikita na. So, pinapadala yan ng mga kababayan natin OFW. Yan. Yan. Nagsimula po itong One of the year 2017, sabi ko kanina. And then, grand launching noong 2019 at ginanap yung kanyang first anniversary, February 1, 2020 sa PICC Plenary Hall. So, pandemic pa ito. So, limitado lang po yung naka-attend. And then, meron tayong mission and vision. So, ang mission, ito yung ginagawa na sa kasalukuyan. Ginagawa na ng company. So, ang sabi dito, we will open opportunities to everyone in the world to bring hope. Yan, napakaganda, ulitin ko.
We will open opportunities to everyone in the world to bring hope, pag-asa, and to inspire, and to build wealth, and to advocate healthy living in every household offering one of the products. So, isa rin po tayo nag-advocate kung paano ma-achieve yung totoong healthy living. Yan, sa pamamagitan ng mga natural na mga pamumuhay, sa pamamagitan ng mga kinakain natin. So, yan, isa po tayo sa mga advocate. Yan. So, diba? We set our business strategies differently and aim to be the benchmark in the MLM industry in the aspect of product offering, product trends and innovation, services, values, and unit culture. We help people to perform better and live better. So, yun po yung mission ng company ng One of T. So, napakaganda po. And then, ito naman yung ang ating vision. Ito yung gusto pang mangyari ng One of T sa hinaharap. To be the leading MLM company offering a life-changing opportunity and healthy innovative products to its consumers, creating future beyond business and lifetime. So, gusto ng company na maging leading sa MLM company. Ano ba yung MLM company? Multi-level marketing. So, wala po tayo sa traditional business. Ibig sabihin po, ng traditional business, hindi po tayo gagamit ng mga kilalang artista o kilalang personality para lang makilala. So, yun yung traditional business. Gumagastos ng millions para mag-advertise sa television, yan, sa mga broadcast, sa mga radio, sa mga newspapers. So, ang kagandahan ng multi-level marketing, mayroon na po tayo kasi ngayon social media. Sa Facebook, Instagram, YouTube at TikTok, and any other social media na pwedeng buong mundo ay pwede nang makita at ma-promote yung ating One of T. Kung gaano po ito kaganda. So, gamit ang mga social media, hindi na natin kailangan gumastos ng napakalaki para lang ma-advertise yung product ng One of T. So, yun po yung kagandahan ng MLM multi-level company. No? And then, ayan, sa legalities naman po, mayroon po tayong certificate mula sa SEC, Certificate and Exchange Commission, SEC certificate, BIR, Certificate of Registration. So, nagbabayad din po ng tax ang One of T sa government. Ganun po ka-sincere ang One of T company. Ayan. And then, Quezon City Business Permit. Nandun po yung ating pinaka main office. So, sa mga mega centers din, sa mga provinces, syempre meron din mga business permits ang mga yan. Ayan. Food and Drugs Administration, License to Operate, FDA, LTO. Ayan. License to Operate Certificate. Ayan. Meron din tayong CPR or Certificate of Product Registration para sa One of the Juice. Ayan. Separate din po yung CPR ng Choco Drink Plus, of the Coffee. Ayan. Meron din kanya-kanyang mga Certificate of Product Registration. And meron din tayong mga halal certificate para sa Opti Juice, halal for Opti Coffee, and halal for Choco Drink Plus. At itong halal po ay pwede sa mga kapatid nating mga Muslims. Yan. Okay, dito na tayo sa mga awards and recognitions. Yan. Nare-recognize po ang isang product, ang isang company kapag maganda
yung dulot nito, na idudulot nito sa mga tao, especially sa health, sa kalusugan. Kaya isa rin po si One Opti sa mga kinikilala. Tulad po nitong Philippine Top Choice Awards, meron din Global Awards in Marketing Business Excellence. Yan. And then, Super Brands. Isa sa mga pinaka mahirap na ma-achieve na awards yung Super Brands, pero still nakuha pa rin ng One Opti company. And then, ayan, sa mga trainings sa mga mega centers. Yan. Dito po tayo madalas umattend. Kung paano ko sinasabi, kung paano po ako nagsasalita, dito ko rin po na-adapt. Kasi iba't ibang mga tao yung mga speaker na ini-invite mula sa Manila. Yan, kadalasan mga ini-invite yung mga coaches na tinatawag, mga resultado na katulad po nito si Sir Ricky Pilones. Yan, isa po silang base sa kanilang background, isa rin po silang merchandiser noon. Pero tignan mo ngayon, ibang-iba na. So, pero still, nag-share pa rin ng kanilang mga learnings and mga experiences. So, ang gagawin lang natin is makinig and i-apply yung kanilang mga advices. Yan. So, Opti presentation. Ito naman Opti presentation, maaari naman itong gawin sa mismong bahay natin o sa mga kapitbahay natin, lalo na sa mga interesado. Yan. Yan. Tulad po nito, ako po ito, nag-share. Yan. And then, meron din tayong mga training sa Zoom na pwede tayong maki-sit in at para mas lalo pang dumami yung ating kaalaman kay One Opti. Kasi nga, tayo po yung representative ng company. Kaya kailangan mas marami tayong malaman. Ito. Okay. So, dako na tayo sa mga health risk factors na tinatawag ko, yung mga possible na pinanggagalingan ng mga sakit at karamdaman ng tao ngayon. So, hindi man tayo doktor, disclaimer lang po. Hindi mo kailangan na maging doktor pa para hindi maintindihan kung paano nagkakasakit ang isang tao. So, back to basic lang. Yan, tulad po nito, meron tayong iba't ibang klase ng pollution. So, merong pollution sa land or soil pollution. So, itong nasa picture, basura. So, hindi matapos-tapos na problema sa basura. Dahil nga kulang sa mga facilities, ayan, so natatapon na lang kung saan-saan. So, lalo na pag hindi na segregate, na natakpan, so may mga pwedeng langawin and tumapos sa mga pagkain ng tao. Possible na may carrier itong mga bacteria na pwedeng makakontaminate, pwedeng magsimulan ng pananakit ng tiyan. Ayan. So bago kumain, so maghugas muna ng kamay gamit ang sabon. So tignan nyo, napaka-basic. Yan. And then, sa mga farming, yan, yung mga basyo, yung mga pesticides, yung mga pinanggamitan ng mga bote o mga sachet ng mga pesticides, kapag tinapon-tapon lang sa mga tilapil, yan hindi natapunan ng maayos, maaaring pumalo pa rin yan sa mga ilog. Yan, na pwedeng malason yung mga isda. Yan. And then, meron tayong air pollution din. So, dito sa picture, kung titignan po ninyo itong syudad, parang hamog,
yung pala ay usok. So, pinagsama-samang usok na ito mula sa mga pabrika, mga sasakyan, yan, usok ng mga sigarilyo din. Yan. So, hindi na ganoon ka ganda yung quality ng air sa mga syudad. And then, dako tayo sa water pollution. Meron din sa mga katubigan. So, tulad din sa pollution sa land, yung mga basurang nakatiwangwang lang, pwede ano rin yan, papunta sa mga ilog, lawa, sa mga sapa, hanggang sa karagatan. Yan, at pwedeng magsilutangan yan, akala ng mga isda ay mga pagkain. So, kawawa din yung mga isda. Nakakain nila. So, yun din ang isang epekto bakit may mga natatagpo ang mga patay na isda, mga dolphin, dahil nakakakain sila ng mga hindi naman pagkain, hindi natutunaw, hindi nag-digest. Yan. Ito pong isa, ito po yung nakakaalarma din, yung tinatawag natin mga microplastics o yung mga maliliit na particle mula sa plastic na taon ang bibilangin bago matunaw. So, nakakain din yan ng mga lamang dagat. Yan. And then sa synthetic medicine and preservative in foods. So, itong sa mga dilata, magtataka tayo bakit taon-taon ay napakahaba ng kanilang shelf life. Dahil nga, isang katutak yung mga preservatives na nilagay nila dyan. Kaya umaabot ng ganun kahaba. Ganun din sa mga frozen foods, frozen meats. Yan, may mga preservatives na rin yan. Sa mga synthetic medicines, may mga gamot na kasing hindi na kailangan re-reseta ng doktor, kaya over the counter ay nakakabili sila. Yun nga lang, yung sa paraan ng pag-inom, paraan ng dami, wala sa oras, kaya nagkakaroon ng overdose na tinatawag, maapektuhan din yung kidney. Kasi imbis na magamot yung isa, ay nadagdagan pa. Yan. And then sa mga fast food, mga fried chicken, hamburger, mga soft drinks, french fries, mga instant noodles, yan, hindi naman po masama yung mga ganitong pagkain, basta balanse lang at tama. Yan, hindi araw-araw, dahil ang sobra ay masama talaga. Yan, radiation and vices. Sa radiation naman, ito yung mga electronic device na ginagamit natin na possible na naglalabas ng malakas na radiation. Yan, mga cellphones, televisions, mga medical equipment, x-rays, MRI, ayan, CT scan, yan, at iba pang mga facility na nagre-release ng radiation. Kaya napansin ng mga scientists na pati yung mga bubuyog o mga maliliit na insekto ay naapektuhan din ng radiation. So sa vices, excessive alcohol, smoking, paninigarilyo, lahat ng alcohol o mga inuming di alcohol, yan, kapag sobra, masama. And then sa sigarilyo, paninigarilyo, kahit na may naka-imprenta ng mga posibleng sakit na makuha, marami pa rin mga tumatangkilik. Ayan, threat of viruses. So, kahit na hindi nagkaroon ng pandemic, kahit na walang COVID na virus, meron napakarami pa rin mga iba't ibang klase ng virus na banta sa ating kalusugan. Kaya kailangan
ah, mataas malakas yung resistensya ng bawat tao, kasi ang immune system po natin, yan yung pinaka-doktor ng ating katawan. Yan yung pinakakalasag o defense mechanism. Siya yung lumalaban sa mga virus na yan. Yung mga hindi dapat pumasok sa katawan natin, yung immune system po yung lumalaban. Kaya kailangan palakasin lagi ang immune system. Kaya kailangan po natin ang ganitong mga food supplement na 1 of tea na mataas na tinatawag na antioxidants. So maipapaliwanag din po yung term na antioxidants. Dati kasi isa rin po ako na nababasa ko rin lang yung antioxidants, oxidation. So pero to be honest, hindi ko alam yung kahulugan noon. Pero nung nag-opti ako, yan, doon ko na mulat, doon ko na natuklasan, naunawaan yung mga kahulugan na yon. So, ipapaliwanag ko rin kung ano ba yung mga kahulugan na yon sa mga susunod na sa mga video. So, mayroon din po akong ginawang mga video sa mga yon. Ayan, ang ating company na One of Tea ay meron pong sariling planta o paggawaan sa May Kawayan, Bulacan. So, meron po siyang paggawaan. Although yung mga raw materials is ini-import pa talaga sa ibang bansa. May mga raw materials na ini-import sa ibang bansa, like number 1 yung Bomera. Ayan. And then ito yung training na isa sa nadaluhan ko. Ayan, ito po ako, yung naka-gray na jacket. And then sa mga trainings pala o sa mga seminars, minsan dinadala po yung mga talagang may karamdaman, may nararamdaman o nandito rin po kasama yung mga natulungan. Sila po ay nagpapatotoo din. Yan, tinatawag isa-isa kung paano sila natulungan ng One of Tea. Ayan, yung unique codes. Ano ba itong unique codes? Kapag bibili ka po ng Opti products, mapa coffee or Opti juice or any Opti products, meron po tayong tinatawag na unique codes para po ito maiwasan yung peke at mga imitation products. Kasi napakadelikado po kung makakuha ka ng mga peking products. So, nakamura ka nga pero hindi mo alam kung anong pinaglalagay doon. So, ang kagandahan ng may unique codes, tulad po nito, kung ilang items yung kinuha mong Opti juice, ganun din po katumbas. May equivalent na code po yon. Naka-computerize po yan. Yan. Kaya po tinawag na unique codes. Yan lang po yung hindi po yan pwedeng madoble. Yan. And then, ang SRP po ng isang bottle kapag hindi ka member ay 350 pesos. 350 pesos. Kapag may nagbebenta sa'yo ng mas mura, magdalawang isip ka na po. Kasi meron po kami sinusunod talaga na presyo. Hindi tataas, hindi bababa sa 350. Yan. Kapag member ka, magiging 200 na lang. So, meron po tayong video po diyan. Explanation po. Ayan. So, si Ma'am Marie Chris, nung pumunta po siya dito sa probinsya, nakipag-selfie po ako sa kanya. Ayan. And then, ang may-ari po ng company, si Sir Marwin Barrow, siya po ang founder and CEO. Siya rin po ang nag-formulate ng ating One of Tea. So, by profession, sila po ay isang nurse. Yan. And kaya kung papansinin po ninyo yung One of Tea,
yung kanyang background ay mayroong Mayon Volcano. So sila po kasi ay Bicolano. Yan. So kaya napaka proud Pinoy talaga. So ang nilagay, hindi basta-basta na nilagay nila na Mayon Volcano para display, hindi po. Para pakita na talagang proudly Pinoy po yung gumawa, nag-formulate ng one of the juice. Ayan. So, doon po natatapos yung ating presentation. Susunod ko pong i-upload yung mga sangkap naman at mga health benefits ng one of tea. So, yun po yung isusunod ko pong i-upload para hindi po kayo ma-overwhelm na ang haba-haba ng presentation. So, dinivide ko po ito para kapag may time na naman kayo manood is isusunod nyo po. Hindi siya isang bultuhan para hindi kayo next ng next. So sayang naman po yung mga detalye. So talagang ginawa ko ay kinat-cut ko po ito sa mga specific video. Kaya kung ano yung gusto yung malaman o makitang video, mapapanood nyo ng buo. No? So next na i-upload ko po ay yung kung ano ba yung sangkap nito at kung ano yung mga benefits nito sa ating katawan. And then, yung mga testimony natin. Yan. So, next, see you po sa ating next video.